balita ang dumaraming kaso ng pang-aabusong ginagawa sa ating mga kababayang OFW sa Middle East. Pero tila may isa pang isyong unti-unting lumulubo sa Saudi Arabia. Ito ay ang pagdami ng mga illegitimate children o anak sa labas, bunga ng pangangaliwa ng ilan sa ating mga kababayan. Hindi ko alam, sir, kung anong kinabukasan namin sa Pilipinas, sir, pag-uwi namin. Sa dati naming istorya tungkol sa mga matatandang OFW sa Saudi Arabia, may pumukaw sa aming atensyon. Ang mga batang ito nakasamang naninirahan ng mga TNT na OFW sa gilid ng embahada. Muli namin silang binalikan. At kagulat-gulat ang kanilang sitwasyon. Hindi ito ang pangarap na buhay ng isang Pilipinong OFW. Sa isang silid, siksikan ng mga matatanda. Pati na rin ang mga bata. Animoy sardinas na pinagkakasya ang mga sarili sa isang maliit na kwarto. Isang kahig, isang tuka. Ito ang masakit na katotohanan sa isang safe house sa Saudi Arabia. Ang kondisyon ng mga muslimos na nasa kanlungan ng ating mga kababayan, mga anak ng OFW na dito na isinilang sa Saudi. Pero may mga lihim na kwento sa mga batang ito na mahirap maisiwalat. Dahilan kung bakit dumarami ang mga paslip doon. Ang ilan sa mga sekretong ito, ibinulgar sa amin ni Lily, di niya tunay na pangalan. Si Lily ay isang domestic helper. Umalis siya sa Pilipinas patungong Saudi noong 2005 para bigyan ng magandang buhay ang asawa at dalawang anak. Pero hindi sinwerte si Lily bilang domestic helper. Malupit ang kanyang naging amo. 6 na buwan, wala akong sabi. Wala kami pagkain, kinukulong kami sa taas. Tapos, hindi kami makalabas-labas. Respect ko si madam. Dumating ang pagkakataon kay Lily para makatakas sa kanyang amo. Pilipino ka ba? At sa kanyang pagtakas, tila tadhana naman na makita niya ang isang Pilipino, si Ricky. Naku, delikado yan. Makataso ko lang. Pasahampak ako. Hindi ko na kaya yung trabaho. Dahil sa pagsagip ni Ricky kay Lily, naging magkaibigan ng dalawa. Bilang utang na loob, nagsilbi si Lily sa bahay ni Ricky. Ngayon, wala naman akong papuntahan. Wala naman akong mahingian ng tulong. Siya naman lang na nakikita ko. Alam mo naman dito sa Saudi, pagtakas ka, walang tutulong sa'yo na iba. Nang lumaon, unti-unting nabuo ang apoy ng kapwa pangungulila sa kani-kanilang asawa. At sa di inaasahang pagkakataon, nabuo ang kanilang bawal na relasyon. Pero paano na ang mga pamilya ni Ricky at Lily sa Pilipinas? Paano ang magiging kinabukasan ng kanilang anak?